Ginapos si Ramon at agad niyang tinanong si Lucio kung ano ang binabalak nito. Mayabang na sumagot si Lucio, ipinahayag na puputulan niya isa-isa ang mga ulo ng mga Montenegro. Tila tiwalang-tiwala sa kanyang plano. Natawa si Ramon at sinabing hindi nila kayang talunin ang anak niyang si Tanggol dahil uubusin nito ang lahat ng kalaban nila. Habang naglalakad, agad napansin ni Tanggol si Kidlat. Walang pag-aalinlangan siyang bumunot ng baril at nagpaputok, ngunit mabilis na nakaiwas si Kidlat. Sinigawan ni Tanggol ang pangalan nito at nagpalitan sila ng putok kahit mag-isa lang si Kidlat laban sa grupo ni Tanggol. Hinabol ni Tanggol si Kidlat hanggang sa maabyutan niya ito. Agad siyang tumalon mula sa likod at pinabagsak si Kidlat sa lupa. Pilit pang lumaban si Kidlat, ngunit mas malakas. At mas determinado si Tanggol sa laban. Bagbog na si Kidlat at napahiga na sa lupa. Halos walang kalaban-laban. Tinutukan siya ni Tanggol ng baril at tinanong kung saan nila dinala si Ramon. Nanatiling tahimik si Kidlat. Kaya tinakot siya ni Tanggol na tatapusin na ang buhay niya kung hindi siya magsasalita. Dahil sa takot, umamin si Kidlat at sinabi kung nasaan si Ramon habang nangyayari ito. Napansin ng isa sa mga kasamahan ni Tanggol na may mga paparating na pulis. Agad silang inutusan ni Tanggol na umalis na upang makaiwas. Akala ni Kidlat ay pakakawalan na siya. Ngunit sa halip, sunod-sunod pa ring nagpaputok si Tanggol. Tinapos ang buhay ni Kidlat bago tumakas kasama ang kanyang mga kasama. Sa kabilang banda, inutusan ni Rocky Boy ang kanyang mga tauhan na itapon si Dimples matapos niya itong pagsamantalahan. Walang malay si Dimples nang itapon siya sa ilog. Hindi namamalayang may makakakita pa pala sa kanya. Natagpuan siya ng kanyang pamilya at agad dinala sa ospital. Matindi ang pinsalang natamo ni Dimples. Ipinaliwanag ng doktor na marami siyang komplikasyon at kailangang manatili muna sa ICU para maobserbahan ang kanyang kalagayan. Sa sobrang galit ni Punggay, nangako siyang mananagot kung sino man ang gumawa nito sa kanyang kapatid. Naalala ng kaibigan ni Punggay ang cellphone ni Dimples. Maaari itong maging daan para malaman ang katotohanan. Habang tinitingnan ang mga mensahe, nabasa nila ang palitan ng text ni Dimples at isang lalaking may pangalang Rocky Boy. Dahilan upang lalong tumibay ang desisyon ni Punggay na investigahan ito at singilin ng hustisya. Sa kabuuan ng mga pangyayari, lalong umiinit ang labanan sa pagitan ng mga Montenegro at ng kanilang mga kaaway. Habang patuloy na ipinaglalaban ni Tanggol ang kaligtasan ng kanyang ama, hindi siya nagdalawang isip na wakasan ang buhay ng mga humahadlang sa kanyang layunin gaya ni Kidlat. Samantala, nagiging mas malalim ang sugat ng karahasan sa panig ni Dimples at Punggay. Ang yuni biktima ng kababuyan ni Rocky Boy, at ang huling uhaw sa hustisya para sa kapatid. Sa bawat hakbang, tumitindi ang tensyon at lumalalim ang sugpungan ng paghihiganti, hustisya at sakripisyo. Ang mga nangyari ay patunay na sa digmaang ito, walang ligtas kahit sino ay maaaring maging biktima o tagapaghiganti. Share your thoughts in the comment section. Don't forget to subscribe and click the notification bell so you don't miss the next chapter of Batang Quiapo. Thank you very much for watching and we'll see you again in the next story.